A pleasant day, everyone. I am January Villa, and our new topic for today is about the approaches of integration. So, the approaches of integration, or the in associations of supervision and curriculum development in 2004, present that there are three approaches of integration, and these are the multidisciplinary, interdisciplinary, and the transdisciplinary. But before that, let us first have an um, background about what is the ASCD, or what we call as the Associations of for Supervision in Curriculum Development. So, ito ay isang organisasyon kung saan nakatuon sa pagpapahusay at pagpapaunlad ng mga guro at curriculum sa larangan ng edukasyon. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, ito ay isang organisasyon kung saan naglalayon din na magbigay ng mga mapagkukunan o oportunidad sa professional na pag-aaral para sa mga guro, mga punong guro at mga superintendent. So, yun. And now let's dive into the three approaches that is the main topic for today. So the first one is the multidisciplinary approach. So when we say multidisciplinary approach, it focuses on the primary different disciplines. Teachers who can employ this approach may create standards from the disciplines within the team. So there are many different ways to create a multidisciplinary curriculum, and they have tend to differ in the level of intensity of the integrations effort. So later on, we will discuss on what multidisciplinary approach means. So it can be recalled that previous restructured or the basic education, or what we call as the REBC, is the best depictions of multidisciplinary approach. That there are four disciplines. So remember, there are four disciplines. It is the Araling Panlipunan, Values, Education, MAPE, and PLA. So those four disciplines were integrated along with the theme term Makabayan as an integrated subject, serve as the laboratory of life. So Makabayan was a learning that stresses the development of social awareness, empathy, and commitment for a common good. So grades in these four disciplines were usually computed to comprise the general grade in Makabayan as a discipline. At the end of the week, the four disciplines must be collaborated to design a culminating activity along with the given theme that connected these four discipline areas. So the following is the structures of Makabayan that are used the multidisciplinary approach centered on the theme. So that was the given definition in the textbook. But as what I've said a while ago, that we are going to discuss discuss on what are the multidisciplinary approach mean. So ang multidisciplinary approach ay, kumbaga, ito ay isang pamamaraan ng pagtuturo na pangunahing tumutuon sa iba't ibang disiplina. So, kumbaga, ang mga guro ay gumagamit ng ganitong pamamaraan ay ang mga guro gumagamit ng ganitong pamamaraan ay, kumbaga, maaaring lumikha ng mga pamantayan mula sa mga disiplina, o katulad nga ng sinabi ko kanina, yung apat na disiplina, or binasa kanina na mayroong apat na disiplina. So, mula sa mga disiplina na nasa loob ng isang tema. So, sa paglikha ng isang multidisciplinary na curriculum, mayroong maraming iba't ibang paraan at nagkakaiba ang mga ito sa antas ng kakapalan ng pagsasama-sama. Halimbawa na lamang nung binanggit ko kanina, yung naunang restructured basic education, or kumbaga yung REBC, o pinagsama-sama ang apat na disiplina, yung Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapahalaga, MAPE at PLA. So kasama ang mga temang tinatawag ng Makabayan bilang isang integrated na paksa na nagsisilbing laboratorio ng buhay. So doon binanggit na, sabi na ang Makabayan ay isang pag-aaral na pagpapahalaga at pagpapaunlad sa kamalayang panlipunan, empatya at pangako para sa kabutihang pangkalahatan.
So, karaniwang kinukuha ang mga grado sa apat na disiplina, yung sa Makabayan, MAPE at iba pa. So, upang makabuo ng pangkalatang grado sa Makabayan bilang isang disiplina. So, naunawaan po ba? Okay. So, doon binanggit na dapat daw sa katapusan ng linggo, ang apat na disiplina o yung 4 disciplines ay kinakailangan na nagtutulungan upang makabuo ng isang pangwakas na aktibidad. Kasama na yung mga ibinigay na tema na nag-uugnay sa apat na disiplinang ito. So, ang istruktura ng Makabayan na gumagamit ng multidisciplinary na pamamaraan ay nakasentro sa isang ibinigay na tema. So, ibig sabihin, sa madaling salita, ang multidisciplinary approach ay kumbaga nagbibigay daan para sa mga mag-aaral na malaman at maunawaan ang iba't ibang aspeto ng isang tema o paksa mula sa iba't ibang pananaw at disiplina. Kumbaga, ito rin ay nagbibigay ng isang komprehensibong pag-aaral na nagbibigay din ng diin sa interaksyon ng ugnayan. So, when a teacher integrates sub-disciplines within a subject area, he or she must practice interdisciplinary approach. For example, one integrates learning, writing, and oral communication in the English subject. Likewise, teacher often integrate Philippine history, world history, geography, economics and government in interdisciplinary social studies program. Likewise, science integrates sub-disciplines such as earth science, biology, chemistry, and physics that respond to spiral curriculum approach. This connection is presented in the structure below. So, there is an structure that we are going to discuss. So, doon sinasabi na ang interdisciplinary approach ay isang pamamaraan din ng pagtuturo kung saan ang mga subdisiplina o kumbaga yung subdisciplines o mga bahagi ng isang partikular na paksa o asignatura ay pinagsasama-sama. So ang layunin nito ay kumbaga upang makabuo ng mas malalim na at mas malawak na pag-unawa sa isang paksa. Halimbawa na lamang katulad ng binigay na halimbawa kanina, sabi ito na kapag pinagsama-sama daw ng isang guro ang pag-aaral, ang pagsusulat at ang oral communication na asignatura sa English, ito ay isang kumbaga halimbawa ng intradisciplinary approach. Kumbaga sa ganitong paraan, ang mga mag-aaral ay hindi lamang kumbaga natututo ng mga individual na kasanayan. So yun, hindi lamang natututo ang mga mag-aaral doon sa individual na kasanayan, kundi natututo rin sila kung paano ang mga kasanayang ito magkakaugnay at magamit sa iba't ibang konteksto. So, ganito rin ang kaso, kumbaga, ang case sa asignaturang social studies at sa science. Kumbaga, sa social studies, madalas na pinagsasama-sama ng mga guro kumbaga, yung Philippine history, ang world history, ang geography, economics, at government. At sa science naman, kung ating pagmamasdan, yung mga guro ay pinagsasama-sama din kumbaga yung mga subdiscipline tulad ng sa earth science, biology, chemistry, and physics. So dito approach ito ay nagbibigay din ng kumbaga katulad nga nung sinabi ko kanina, nagbibigay ng oportunidad para sa mga mag-aaral na kumbaga makita ang koneksyon at ugnayan ng iba't ibang aspeto ng isang paksa. So, yun, ganyan na kumbaga pinagsama-sama, halimbawa sa social studies, pinagsama-sama kumbaga yung mga subdisciplines. Halimbawa na lang yung doon nga, sinabi ko nga kanina na yung halimbawa sa science kanina, yung pinagsama-sama ang subdisciplines katulad ng sa earth science, biology at chemistry and physics. Sa ganitong paraan, ang mga mag-aral ay, kumbaga kanina sabi ko, hindi lamang sila natututo sa mga impormasyon, kundi natututo rin silang mag-isip ng, kumbaga, critical thinking or kumbaga nagkakaroon sila ng critical thinking o malalim na pag-unawa tungkol sa paksa o sa mga paksa. So, furthermore, in using the multidisciplinary integration approach, there is a need to organize a list of standards
from the various disciplines around the common theme. Likewise, come up with a list of standards from related disciplines, such as earth science, biology, chemistry, and physics, to focus the common interdisciplinary science program. Another way of doing it is by focusing skills, knowledge, and attitudes into the school curriculum or utilizing technology across the curriculum. In this way, students learn other subjects while enhancing their computer skill. Additionally, schools can utilize service learning projects in the classroom. So, dito rin sa paggamit ng multidisciplinary integration approach ay mas mahalaga na magkaroon ng isang listahan ng mga pamantayan mula sa iba't ibang disiplina na nakapaligid sa isang pangkalahatang tema. Halimbawa, maaaring magkaroon ng listahan ng mga pamantayan mula sa mga kaugnay na disiplina. Katulad na lamang ng sinabi ko kanina, yung sa earth science, biology, chemistry, at physics upang mag-focus sa isang pangkalatang intradisciplinary na programa sa science or kumbaga sa agham. So, sa pamamagitan rin nito, kumbaga nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aral upang mas maunawaan ang mga connection sa pagitan ng mga sub-disciplines at kung paano ito, kumbaga kanina, katulad sinabi ko, kung paano nagkakaugnay sa isang tema o paksa. So, sa isang ibang paraan ng paggamit ng multidisciplinary integration approach ay sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga kasanayan, kaalaman at mga salubin sa kurikulum ng paaralan o paggamit ng teknolohiya sa iba't ibang asignatura. Sa ganitong paraan, natututo ang mga mag-aaral ng iba't ibang asignatura habang pinapalawak ang kanilang kasanayan sa paggamit ng computer. Ito ay kumbaga nagbibigay din ng daan sa mga mag-aaral na mas maging malawak ang kanilang kaalaman at kasanayan habang nagtataguyod ng paggamit ng teknolohiya. So, kumbaga, bukod pa rito, ang mga paaralan ay maaaring gumamit ng mga service learning projects sa loob ng silid-aralan. Ito ay isang paraan ng pag-aaral ng pagpapakilo sa mga mag-aaral upang mas makipahagi sa mga aktibidad na naglilingkod sa komunidad o sa mga taong nangangailangan. So sa pamamagitan rin ng ganitong proyekto, mas nagkakaroon ng pagkakataon ng mga mag-aaral na maipakita ang kanilang natutuhan sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Ito ay nagpapalawak ng kanilang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga isyong panlipunan. So, kumbaga sa kabuuan, ang paggamit ng multidisciplinary integration approach ay nagbibigay ng daan sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malawak at malalim na pag-unawa sa mga paksa at magamit ang kanilang natutuhan sa iba't ibang aspeto katulad ng sinabi kanina. At ito rin ay nagpapalawak sa kanilang kaalaman, paulit-ulit na sinabi, na nagpapalawak sa kaalaman, sa kasanayan at syempre sa kahandaan nagkakaroon ng kahandaan upang harapin ang mga hamon sa mundo. And now let's proceed to another approach wherein it is the interdisciplinary approach. So in this approach to integration, teachers organize and capsulize the curriculum around common learning across disciplines to emphasize interdisciplinary skills and concepts. The disciplines are identifiable, but they assume less importance than in a multidisciplinary approach. For example, in teaching Filipino as a discipline, the teacher hones students' language skills while resorting to content and topic in Araling Panlipunan. Below, there is an illustration of interdisciplinary structure. Therefore, there are times that a teacher in Filipino teams with a teacher in Araling Panlipunan to teach a lesson in Araling Panlipunan while she teaches on the needed skills in the project in Filipino 1 subject. Kumbaga, sa interdisciplinary approach, ang mga guro ay nag-oorganisa o nagpa-facilitate
at nagkakapit ng kurikulum sa paligid ng pangkalatang pagkatuto ng iba't ibang disiplina upang bigyang diin ang interdisciplinary na kasanayan at konsepto. Ang mga disiplina ay nakikilala ngunit hindi gaanong mahalaga kumpara sa kanina tinalakan natin ang sa multidisciplinary approach. Halimbawa na lamang dito ay ang sa pagtuturo ng Filipino bilang isang disiplina. So, ang guro ay nagpapahusay ng mga kasanayan sa wika ng mga mag-aral habang gumagamit ng nilalaman ng paksa sa araling panlipunan. So, sa pamamagitan ng ganitong paraan, kumbaga, may mga pagkakataon na ang mga guro sa Filipino ay nagtutulungan kasama ang guro sa araling panlipunan upang kumbaga magturo ng isang aralin sa araling panlipunan habang nagtuturo rin siya sa mga kinakailangan ng kasanayan sa asignaturang Filipino, kumbaga sa Filipino 1. So, ang pagkaroon ng interdisciplinary approach ay nagbibigay diin sa mga mag-aaral na makakita ng mga ugnayan sa pagitan ng iba't ibang disiplina. So, sa halip na ituring ito bilang hiwalay na hindi nag-uugnay, sa pamamagitan nito, kumbaga, ang pagkatuto ay nagiging mas integrado or integrated at nagkaroon ng makabuluhan. So, para may paliwanag ito sa Filipino, kailangan na halimbawa, ang mga guro sa Filipino ay kailangan na maaaring gumamit ng paksa at nilalaman sa araling panlipunan, kumbaga, upang mas palawakin ang kasanayan sa wika ng mga mag-aaral. So, maaaring ipabasa at talakayin ng mga mag-aaral ang teksto tungkol sa kasaysayan ng pangyayari sa Filipino o kundi kaya ay magsulat ng mga sanaysay sa Filipino tungkol sa kahalagahan ng mga nasabing pangyayari. At sa ganitong paraan, nabibigyan ng diin ang pagkakaroon ng mga koneksyon sa pagitan ng mga iba't ibang asignatura, kumbaga sa Filipino at sa araling panlipunan. So sa halip na ituring na ang mga ito bilang mga hiwalay at hindi magkaugnay, kumbaga sa pamamagitan ng interdisciplinary approach ay kumbaga nagiging mas magkaugnay yung dalawang kumbaga asignatura at kumbaga nagkakaroon ng makabuluhan at maayos sa pagkatuto yung mga mag-aral. So in addition, in using the interdisciplinary integration approach, there is a need to structure the curriculum around common areas across this discipline. For example, incorporate interdisciplinary skills such as thinking skills, problem solving, and analytic skills in teaching science, math, and English. So the purpose is to learn the skills and concepts that are beyond the immediate lesson. So, sa paggamit ng interdisciplinary approach, integration approach sa pagtuturo, kumbaga, mahalaga na istruktura ang curriculum sa paligid ng pangkalahatang larangan ng pagkatuto at disiplina. Halimbawa na lamang, maaaring isama ang mga interdisciplinary na kasanayan tulad ng pag-iisip, kumbaga critical thinking, at mayroong pag-a-analyze sa kasanayan sa pagtuturo ng kumbaga sa science, sa mathematics at sa Filipino. So, isang halimbawa na lamang nito ay ang pagtuturo ng isang aralin tungkol sa kalikasan at kapaligiran. So, sa tradisyonal na paraan, ang guro sa agham ay nakatutok lamang sa konsepto o siyensya ng mga kaugnayan sa paksa. Samantalang, ang guro sa matematika rin ay nakatutok sa calculation na may kaugnayan rin sa datos ng kapaligiran at gayon din naman yung guro sa Filipino. Kumbaga, nakatutok sa pagsulat ng sa mga sanaysay o pagpapabasa ng mga artikulo tungkol sa kalikasan. Bawat asignatura ay itinuturo ng hiwalay. Walang malawakang pag-uugnay. So, gayon pa man, dito sa approach na ito, sa interdisciplinary integration approach, magtutulungan ang mga guro, upang lumika ng isang, mas buong magkakaugnay na karanasan sa pagkatuto.
So, ang mga guro sa agham ay maaaring magturo na rin ng konsepto ng siyensya, ngunit isama rin nila yung kasanayan sa pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapabatid sa mag-aaral na ang tunay na isyu sa kapaligiran at pagmumungkahi sa mga solusyon. So, gayon din naman sa matematika, maaaring isama ang kasanayan sa paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng mga datos, kaugnay sa epekto sa kapaligiran at paggawa ng calculation upang mas maunawaan ang lawak o ang saklaw ng isang problema. So, katulad din kanina, ang mga guro sa Pilipino ay maaaring magtutok sa pagpapaunlad ng kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagpapasulat ng mga sanaysay at pagtataguyod at pag-aalaga ng kapaligiran. So, sa pamamagitan ng pag-i-integrate ng mga interdisciplinary na kasanayan sa aralin, na kumbaga, hindi lamang natutunan ng mga mag-aaral ang tiyak na nilalaman, hindi lamang natutunan ng mga mag-aaral ang mga tiyak na nilalaman ng bawat asignatura, kundi nagkakaroon din sila ng mas malawak na kasanayan na maaaring gamitin sa iba't ibang disiplina at iba't ibang disiplina at sa tunay na buhay. So, sa ganito ring pamamaraan o paraan ay tumutulong ito ay tumutulong sa mga mag-aaral na kumbaga makita ang kanagahan ng ugnayan ng iba't ibang asignatura at at naghahanda sa kanila para sa mas malawak na pag-unawa sa mundo. Kumbaga, nagkakaroon ng connection yung sa araling panlipunan, sa matematika, kumbaga, hindi lang sila doon nakatuon, kundi mayroon din silang connection sa bawat asignatura. So, let's proceed with the last approach. It is the transdisciplinary integration. So, in transdisciplinary approach to integration, teachers design a curriculum within student needs and concerns. Students develop life skills as they apply disciplinary and interdisciplinary skills in real-life context. The two roads lead to transdisciplinary integration, namely, first, the project-based learning and negotiations the curriculum. So, kumbaga dito sa last na approach, sa transdisciplinary approach, sa pag-i-integrate, kumbaga, ang mga guro ay nagdidisenyo o nagdidesign ng isang curriculum batay doon sa pangangailangan din ng mga mag-aaral. So, kumbaga, ang mag-aaral ay nagkaroon ng mga life skills habang sila ay nag-a-apply ng mga disiplinang kasanayan sa interdisciplinary na kasanayan sa tunay na konteksto ng buhay. So, katulad nga sinabi ko kanina, may dalawang paraan para maabot ang transdisciplinary integration. At ito kumbaga yung project-based learning at ang pagsasagawa ng negosasyon sa curriculum. So, dito sa project-based learning, kumbaga, ang mga guro ay nagbibigay ng mga proyekto o activity na nagpapaintulot sa mga mag-aaral na gamitin ang kanilang natutuhan mula sa iba't ibang disiplina upang malutas ang mga tunay na problema o isyo. Like for instance, maaaring magkaroon ng proyekto kung saan ang mga mag-aaral ay magtatayo ng isang community garden. Sa proyektong ito, ang mga mag-aaral ay maaaring gamitin ang kanilang kaalaman sa agham upang malaman ang pangailangan ng mga halaman, ang mga kaalaman sa matematika upang magtayo ng mga istruktura at ang kaalaman sa Pilipino upang makapaglikha ng pagsasalaysay tungkol sa karanasan, doon din sa pagtatanim sa kanilang ginawang project. So, sa pamamagitan rin ng proyektong ito, nagagamit ng mga mag-aaral ang kanilang kasanayan sa iba't ibang disiplina. Yung sa araling panlipunan, sa science at sa matematika, kinonect sa isang tunay na konteksto. So, sa pagsasagawa ng negosasyon ng curriculum, dito, ang mga guro ay nakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral upang mas malaman ang kanilang pangailangan, interes at mga alalahanin ng mga mag-aaral. So, malalaman ng mga guro kung ano yung mga pangailangan o kagustuhan
ng mga mag-aaral. So, batay sa mga ito, ang curriculum ay binubuo upang matugunan ang mga ito at magbigay ng kumbaga pagkakataon para ang mga mag-aaral ay makagamit ang kanilang kasanayan at kaalaman sa iba't ibang disiplina sa mga activity o na may kaugnayan sa kanilang tunay na buhay sa real life. So, isang halimbawa pa rito ay kung mayroong mga mag-aaral na interesado sa music, ang mga guro ay maaaring magtayo ng isang curriculum na naglalayong itugma ang mga kasanayan doon sa kanilang hilig sa musika sa mga proyekto or activity na may connection sa musika sa kanilang komunidad. So, sa pamamagitan rin ng ganitong paraan, nagkakaroon ng ang mga mag-aaral nagkakaroon ng pagkakataon ng mga mag-aaral na magamit at maipakita ang kanilang kasanayan or kaalaman sa iba't ibang disiplina sa tunay na konteksto. So, dito rin sa transdisciplinary integration, ang pangunahing layunin or purpose nito or ang objective ay ang pagbuo ng mga mag-aaral ng may kasanayan na maaaring gamitin sa tunay na buhay or sa real life. So dito, sa pamamagitan rin ng paggamit ng disiplinang kasanayan ng interdisciplinary na kasanayan ng mga proyekto at aktibidad na may kaugnayan sa tunay na konteksto, nagiging mas malalim at makabuluhan ang pagkatuto ng mga mag-aaral. So, furthermore, in using transdisciplinary integration approach, there is a need to plan out curriculum out students' needs and concerns. So, transdisciplinary integration is utilized through a project-based learning, which also involves allowing students to present problem. Project-based learning allows students to make connection among different subjects by solving social problems and answering open-ended questions. It can also be done by utilizing students' questions as a basis for curriculum design. So, learning how to solve problems and ask questions enable students to apply skills in real-life situation. So, katulad nga ng sinabi ko nina na sa pamamagitan ng paggamit ng transdisciplinary approach ay mahalaga ang pagpaplano sa curriculum. Batay na rin ito sa pangangailangan at mga alalahanin o mga kailangan or needs ng mga mag-aaral. So dito rin ang transdisciplinary integration ay ginagamit rin sa katulad ng sinabi ko kanina sa project-based learning na kung saan pinahihintulutan din ang mga mag-aaral na magpresenta ng isang problema at ang project-based learning din ay nagbibigay ng daan sa mga mag-aaral upang mas magkaroon ng koneksyon sa iba't ibang asignatura sa pamamagitan ng paglutas ng panlipunan ng problema at pagtugon sa mga tanong na hindi tiyak or open-ended question. Walang tiyak na kasagutan. So, maaari nitong gawin sa pamamagitan ng paggamit ng mga tanong ng mga mag-aaral bilang batayan ng pagdedesenyo ng curriculum. So, ang pagkatuto kung paano malutas ang problema at ang pagtatanong ay nagbibigay kakayahan sa mga mag-aaral na magamit ang kanilang kasanayan sa tunay na buhay. So like for instance nga, nang sinabi ko kanina sa project-based learning, na maaaring magkaroon ng isang proyekto, yung mga mag-aaral, kung saan ang mga mag-aaral nagkaroon or ang mga mag-aaral ay ini-encourage na mag-isip ng isang mga problem sa kanilang community. Kung saan maaaring ang mga isyong ito ay sa kalikasan, tulad ng sa pollution sa hangin, o sa pagbabawas ng mga basura. So, sa pamamagitan doon ng proyektong iyon, ang mga mag-aaral ay maaaring gumamit ng kaalaman sa agham na upang mas maunawaan kung ano ba ang sanhi at epekto ng problema. So, ang kaalaman sa matematika upang mag-a-analyze sa mga datos na magtayo ng isang solusyon doon sa
kanilang kumbaga sa kanilang project at ang sa kasanayang Pilipino upang kumbaga maipahayag ang kanilang ideya sa pamamagitan ng kumbaga maaaring ito ay sa pagsusulat o sa pagsasalita. So dito rin sa paglulutas ng problema at paglilika ng solusyon, nagagamit ng mga mag-aral ang kanilang kumbaga kasanayan sa iba't ibang asignatura at sa kumbaga sa tunay na konteksto. Ng mga approach of integration kumbaga ay mahalaga sa simpleng paliwanag ng mga konsepto ng ideya. So kumbaga ito ay nagbibigay ng daan sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa ugnayan at paglalahad at kumbaga sa pag-aaral ng mga konsepto. Ito rin ay nagiging instrumento sa pagpapalawak ng ating kaalaman at pagpapaunlad bilang individual.